Isang araw, nagbalak pumunta ang magkakaibigan sa isang tahimik at payapang gubat. At habang sila ay masayang nagkukwentuhan at nagkukulitan, may nakita silang isang puno na maraming bunga. Dali-dali naman inakyat ito ni Unggoy dahil sa kanilang tatlo, si Unggoy ang pinakapabibo at alisto. Samantala, ang lagi naman nauubusan ay si Pagong at Usa. Dahil mabagal sila maglakad kaya laging inaabuso ni Unggoy ang pagkakataon na ubusin lahat ng pagkain. Kaya minsan ay nagkakaroon sila ng tampuhan. Masyado kang sakim, hindi mo man lang kami tira ng pangit ng ugali mo. Kaya nga, pero di kami nagagalit dahil kami ay tunay at mapagmahal na kaibigan. Kahit parati mo kaming inuubusan ay ayos lang. Masyado kami maraming dala. Sa susunod kasi bilis-bilisan nyo ang paglalakad nyo. Habang nakakiyat sa puno si Unggoy at kumakain na masarap at katakam-takam na prutas, ay hindi niya napansin na may buhay ang naghihintay sa kanyang pagbaba. Takot na takot ang Unggoy at humihingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Tulungan nyo ako aking mga kaibigan. Ayan ang nararapat sa isang sakim at madamot na kagaya mo. Kailangan natin siyang tulungan. Hindi. Hayaan mo siya. Baka nakakalimutan mo ang pinagagagawa niya sa atin. Masyado siyang naging sakim. Baka nakakalimutan mo din na may pinagsamahan tayo. Alam kong masyado siyang naging sakim. Ngunit, di ba, parang masyadong tayong nagpapa-apekto dahil sa kanyang pagiging sakim. Kung di natin siya tutulungan, parang na lang bahala mo na lang lahat ng pinagsamahan natin. Hay, bahala ka nga. Basta ipinaalala ko sa'yo lahat ng ginawa ng unggoy na yan. Pasensya, alam kong masyado akong naging sakim. Patawarin mo ako, kaibigan kong Pagong. O siya, sige, tutulungan ka namin, pero sa isang kondisyon, hindi ka na magiging makasarili. Tandaan mo na ang ginagawa mo ay siya nagdadala sa iyo sa kapahamakan. Naghagis ng baging si Usa at sinabing itali mo yan ng mabuti sa iyong sanga at tumalon ka patungo dito. At nailigtas nga nila si Unggoy sa kapahamakan.